Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video are the rules and travel requirements for former Filipinos or balikbayans for the month of May 2024. This is for arrival and departure process. Details coming well. If you're a foreign national watching this video, we actually uploaded your version. Please feel free to check the channel. Doon sa kaka-tune in lang sa aming channel, ang mga former Filipino, ito po ay mga natural-born Filipino na pumuntang abroad, nag-naturalized abroad at hindi nag-apply ng dual citizenship. Ito po ang inyong mga rules and travel requirements kung kayo ay pupunta at paalis na ng Pilipinas para sa May of 2024. So, syempre, ang pinakauna sa listahan ng inyong mga travel requirements ay ang e-travel. Yes, required pa rin ang e-travel para sa buwan ng Mayo sa mga papasok na former Filipinos or balikbayan sa Pilipinas. Pwede kayong mag-fill out or pwede kayong mag-create ng account ng e-travel anytime. So, for example, hindi pa kayo yung biyahe nyo, December pa, pwede na kayong mag-create ng account ngayon pa lang. By the time na babiyahe na kayo ng Pilipinas, mag-login ulit 3 days before departure at mag-register sa e-travel. Tandaan, ang e-travel is 100% free. Kung madami kayong babiyahe as a family, pwede nyong i-add ang inyong mga family member under one account. Rinig ko sa iba na nire-require pa rin ang selfie. Pero nung gumawa tayo ng tutorial on how to create an account and how to register for e-travel, wala na talagang selfie. So, I don't know if they have updated the system again. Gagawa tayo ulit ng update for e-travel para ma-inform ang lahat. Siyempre, as a former Filipino na babiyahe ng Pilipinas, gamit ninyo ang inyong mga foreign passport. As a foreign passport holder, kailangan yung validity. Valid talaga yung mga pasaporte ninyo. Kasi yung 6 months rule, mag-a-apply yon sa mga foreign passport. So, importante na yung mga pasaporte ninyo is valid pa. Kailangan 6 months or more para to be on the safe side. Before pa man mag-book ng ticket, i-check na yung validity ng inyong mga pasaporte kasi kapag less than 6 months yan, hindi kayo pasasakayin ng eroplano. Yung ticket, ito yung isa sa mga perks bilang isang former Filipino or balikbayan na pwede kang mag-book ng one-way ticket papuntang Pilipinas. Yes, pwede po yun. Pwedeng wala kayong return ticket, kagaya ng ibang category, nire-require yung onward ticket kung more than 30 days yung stay nyo sa Pilipinas or kung more than 30 days yung return ticket ninyo. As a former Filipino or balikbayan, pwede siya one-way. Pero may mga ipapakita kayong document kasi may mga airline na kapag more than 30 days yung balik nyo kung saan kayo galing bansa, automatic yun, manghihingi ng either visa or mga requirements. As a former Filipino, pwede nyong ipakita yung old or expired Philippine passport ninyo. Palagi nating binabanggit yan sa ating mga update. Kung wala naman, kung nawala na yung old or expired Philippine passport ninyo, pwede naman yung Philippine birth certificate. At kung wala talaga yung birth certificate, pwede kayong mag-request online. Pwede kayong mag-file online para kumuha ng copy. At kung wala talaga yung Philippine birth certificate, kung pabalik-balik na kayo ng Pilipinas as a former Filipino or balikbayan, pwede naman yung previous balikbayan stamp. Yung may BB sa passport niyo, automatic yun kapag nakita yun ng immigration officer. Meaning, nakapag-avail ka na ng balikbayan visa. That is 1-year visa for free. So, may mga ilan-ilan pa rin tayo mga kababayan na nagtatanong kung yung mga unvaccinated ba pwedeng bumiyahe sa Pilipinas. Pwede na syempre kasi na-lift na po ang restriction na ito matagal na. So, either you are vaccinated or unvaccinated, you can travel to the Philippines. Hindi na nga nila hinahanap yung vaccination card or vaccination certificate. Travel insurance, kung noon nire-require talaga ito, ngayon optional na siya. Nasa sa inyo kung gusto nyong kumuha or bumili ng travel insurance. Tandaan lang kapag kayo ay nag-a-avail ng travel insurance, make sure na magagamit niyo siya sa Pilipinas or yung insurance na kinuha ninyo is accredited doon sa ospital na
gagamitin nyo for emergency purposes. So, tandaan po natin yan, wag lang basta-bastang kumuha ng travel insurance. Dapat alamin ninyo, i-research ninyo kung tanggap ba siya sa Pilipinas. Customs Declaration. Yung Customs Declaration, ito po yung Baggage Declaration at yung Currency Declaration. Nakikita ito right after na nag-register ka sa e-travel. May link doon na i-click ninyo. Kung dati, dina-download at piniprint ito at i-fill out manually, now it's available online. At may sarili na din itong QR code. Rinig ko din sa ibang mga kababayan natin na nagbibigay pa rin yung mga airline staff na declaration form. So kung magbibigay sila, kunin nyo lang at i-fill out. At madami din ako nabasa na hindi ito kinukuha ng Bureau of Customs or kung nag-register man kayo online, hindi na din chine-check. So siguro magdedepende, random checking, kung i-check kayo ng Bureau of Customs, lalong-lalo na kung may i-declare. But most of the time, pag wala kayong i-declare, no need to fill out those form na talaga. But lately kasi, nagiging strict sila, whether you have something to declare or not, nag-check talaga. So, to be on the safe side, i-fill out nyo na lang. And it's really up to you if you want to fill it out or not. Nasa sa inyo yon. Kasi hindi naman natin alam kung i-check nila yan during your Bureau of Customs process pagdating nyo sa Pilipinas. So, just to recap, sa baggage declaration, magde-declare ka, for example, if you guys are bringing commercial quantities. Ano ba itong mga commercial quantities? For example, magnanegosyo ka sa Pilipinas, buy boxes na talaga yung dala mo, i-declare mo talaga yun, kabayan. Sa currency declaration naman, kung yung dala mo is more than 10,000 US dollars, or katumbas ng ibang currency, kailangan nyo rin i-declare yan. So, be honest lang sa mga dadalhin nyo sa Pilipinas. Pero kung yung pa-timi-timi lang naman na chocolate, na mga damit, mga perfume, ganyan, you don't need to declare those kung pasalubong lang or more on for personal use. Doon naman sa mga kababayan nating babiyahe kasama ang kanilang mga foreign spouse and foreign kids. For as long as magkasama kayong babiyahe papuntang Pilipinas, magkasabay kayong i-process sa immigration, makaka-avail ang inyong mga foreign spouse and foreign kids ng 1-year balikbayan visa rin katulad ninyo. So, libre po yon. Kailangan lang magdala ng kopya ng inyong marriage certificate or kopya ng mga birth certificate ng mga bata. So, tandaan lang po yung mga dokumento na dadalhin ninyo kung ikaw ay babiyahe ng Pilipinas as a former Filipino or balikbayan. Kung ikaw naman ay paalis na, syempre, tapos na ang bakasyon, back to work or back to reality. Kung ikaw naman ay paalis ng Pilipinas bilang isang foreign passport holder, hindi na po require ang e-travel. Ang e-travel is required lang po siya sa mga Philippine passport holder. So, madami tayong katanungan na, hey, I'm a foreign passport holder, require pa ba ang e-travel? Kapag aalis during departure from the Philippines, you guys are not required to register with e-travel also. I would also like to add this out there, especially to those balikbayans who've stayed in the Philippines for more than 1 year. Kasi syempre, meron kang 1-year visa. Pwede mo yang i-extend kung tapos na yung balikbayan visa mo. So, kung more than 1 year ka, nagstay sa Philippines, required ka na or mag-a-apply na sa'yo yung travel tax. So, kailangan mo siyang bayaran. Meron silang counter sa airport, pwede din online. So, nabanggit ko na lang doon sa mga balikbayan na kung magsistay ka ng Philippines, more than 1 year, syempre, binigyan ka ng 1-year visa upon arrival. Gusto nyo pa talagang magtagal sa Pilipinas, pwede naman kayong mag-extend sa pinakamalapit na Bureau of Immigration. So, hindi na po libre yon, may babayaran na po kayo. So, ganun lang yung mga options ninyo kung medyo may katagalan yung pagstay ninyo sa Pilipinas. At doon naman sa mga babayan nating kakauwi lang ng Pilipinas or kakaalis lang ng Pilipinas, kung maaari ninyong i-share ang inyong mga experience during arrival or departure, ano yung mga hinanap sa inyo, ano yung mga dokumento na ni-require, at naging hassle ba or smooth yung travel nyo papunta at paalis ng Pilipinas. And thank you po for sharing that information. So ito po ang ating latest travel updates for arrival and departure for former Filipinos or balikbayans for the month of May 2024. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito or pwede nyo akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat sa inyong tiwala, suporta at pagsubaybay sa aming channel, The Eton Squad, at sa aming pamilya.
Naway ang inyong biyahe pamuntang Pilipinas at pag-alis ay maging smooth, stress-free, at worry-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.